Ito na, panikan. Diba? Diba? Nakakapanik. Oo, nakakapanik siya. It can keep up. Ayan, yung mga likuan na ganyan, doon ako medyo naninibago. Drop road. Ahon yan ha, netizens ha. Oo, kita nyo oh. Hindi ako bubelo sa ahon na ito. Gagawin ko, full stop ahon. Let's go. And there you go, netizens. Ito na nga ang Suzuki Avenis 125. Ang kinikritik ng marami dahil daw sa kanyang looks, mukha daw siya nakasmile. Pero honestly, it is good looking sa personal, netizens. I like it. And if you will ask my mother, sabi niya, mas natripan niya pa ito kaysa dun sa malalaking mga motor na inuuwi ko ng mga nakaraan. Pag own mo siya, netizens, it's really compact. And tawag nga ni Suzuki dito is muscular scooter. Magkakaalaman ngayon, kamusta ba talaga ito i-test drive? Talaga nga bang nahusgahan agad siya ng maaga? The seat, isa to sa I think strength niya. Ayan oh, napakalapad ng kanyang seat. Two-toned pa, di ba? Tapos buksan natin. Oh, ang laki ng seat storage, di ba? Kasya lahat ng ating kailangang bitbitin. Kakaiba ang kanyang fuel tank. It's really compact. Kita nyo, ayan oh, may reflectors pa dito. Pag ginano mo siya parang sulit. Ganun yung ambience na binibigay niya sa akin eh. Parang sulit siya dalhin. So this will not be a first impression ride because I've been using this for a week now. Pati sa likod oh, di ba? Super compact. And also the leg room or yung ating room dito, ayan, napakalawak. May bulsa. Pag nakita nyo siya, netizens, parang ang sarap niyang gamitin, no? So, i-share ko sa inyo yung test drive experience ko ngayon. Kasama ko si OBR Lourdes. Tara babe, sana pala tong gasolina. Empty. Okay. Netizens, tignan natin kung magkano ang full tank ng Suzuki Avenis 125cc. Ganda, di ba? Super compact na motorsiklo. Tignan natin kung magkano yung magiging full tank. At ang maganda sa kanya, kakaiba kasi nandito yung kanyang fuel tank. Sususian mo lang, of course. Damn. There you go. Tignan natin magkano full tank na ito. Yan, from empty. Full tank po XCS. Ayan po, magic no. Hinahanap ni kuya kung saan eh. Okay, full tank. Oh, diba? Kakaiba. Kaya napupunta yung gas niyan, no? Galing eh. Ganda oh. May mga ganun pa parang Avengers. Yun. 3.63 liters, 245 pesos. Almost 4 liters. Stig. Actually, pwede nga hindi ka na tumayo eh. Kaya lang, syempre sususian mo dito, no? Kapag nagpagasolina ka, tatayo ka pa rin pala. Yun lang. Nakakatakot eh. Syempre, nasa may puweta ng OBR. Ng gasolina. Pag in-start mo siya, netizens, wala pa siyang SMG. Kaya meron pa siya ignition sound na ganito. Yon. May konting tunog pa, no? So yon, convoy natin of course ang aking NMAX na si JJ. So from empty, we got less than 4 liters. Sa umpisa, netizens, ang aking experience dito sa motor na to, dahil nga medyo may kaliitan yung gulong. Ngayon sanay tayo sa at least 13 inches wheels. Dito yata is nasa around 12 and 10 yung kanya combination ng kanya mga wheels. Nakakapanibago. It feels weird actually. Nung una ko siya na test drive, sabi ko parang weird na ito. Ramdam mo yung maliit yung gulong. Pag umaandar ka ng hindi gaano ramdam. May konting likot lang na ganun. Pero makakabisado naman siya ng inyong katawan eventually. And then, the second thing na aking napansin is ito sa paliko. Bawa yan, hard turn na liliko ka talaga sa mga ganito. Dumuraramdaman, ang liit ng gulong. So parang compared to let's say 14 inches wheels or 13 inches wheels na mga motor na sinasakyan natin noon, maninibago ka ng konti pagdating sa mga ganung likuan. So it's more challenging. Sinabi ko nga, lagi ko sinasabi sa lahat naman ng motorsiklo, netizens, lalo na yung mga users nito kung bibili ka, eventually, let's say after a few days or so, kabisado mo na yung kanyang handling, alam mo na kung paano lumiko-liko. So it will be more challenging lang siguro sa akin kapag siguro mga nasa 40s, 50s na yung likuan. Pero yung mga mababagal na liko, no problem. Yan, no? It's very agile. Kung makikita nyo naman, bilis lang lumipat-lipat para makapwesto ka. So yung pang araw-araw na trabaho, kayang-kaya ng motorsiklo na to. At malaki siya ha. So pwede mo talaga siyang kargahan kung siguro gagamitin mo siya for business or mamamalengke ka. Pwede mo kargahan ng mabibigat. So ang tanong, kung mabigat ako na rider, let's say ako kasi nasa 74 kilograms na ako, ikaw babe, ilang ka? 55?
55. 129 yung total. So for us, hindi siya yung super na mapapawaw factor ka na power, lalo na sa mga uphill. Pero kung iisipin mo, kaya naman niya. Kaya niyang mag-uphill. And lagi ko to sinasabi sa mga baguhan at bibili pa lang ng motorsiklo, 125cc is all you need for your first driving experience. Pero if you have the extra money, pwede na kayong mag-go straight sa 150cc. Pero 125cc is the sweet spot kung ayaw mo ma-overwhelm pagdating sa gasolina, sa power ng motor, kasi kinakabisado mo siya. You don't want something na pag konting twist mo lang ang throttle is para naiiwan na yung kaluluwa mo. Torquey pa din naman ito, may ganun pa rin siyang factor, but syempre 125cc pa rin to. So mararamdaman mo yung bait ng makina, and nag-equivalent naman siya into better fuel economy or mas matipid sa gasolina. You see, for about a week now na ginagamit ko to, ngayon lang ako nagpagasolina. So matipid sa gasolina po. Yun yung mga gusto ko sa mga 125cc. Kung gusto mo ma-maximize yung pagmumotor or pagiging matipid, kasi kaya ka nagmotor in the first place eh, gusto mo makatipid sa pamasahe, gasolina. So yung mga 125cc and below, lalo na yung mga FI kagaya neto, yung magsasalba sa inyo, netizens. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, it doesn't feel na sobrang liit ng motor. Meron ka pa rin yun nga tawag din Suzuki dito, diba? The muscular scooter. Yun yung mafe-feel mo eh, may pagka-brusco din siya eh, may pagka-laki factor din siya eh. Compared to the Bergman Street 125 din, ito yung something na mas robust, mas parang palaban yung looks niya. Yung kasing Bergman may pagka-touring, so somehow elegant looking siya eh. May pagka-luxury style scooter din siya eh. Ito kasi parang pwedeng pambugbugan, parang ganon yung dating niya. So it is really muscular in my opinion. At ayun, nalubak tayo. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya, netizens, and I think Suzuki really did a great job sa suspension ng isang to, no? So kahit ayan si Michael, pinatest drive ko sa kanya to, nagustuhan niya talaga yung suspension, and I can agree na talagang maganda suspension niya, netizens. For our daily commute, kagaya na itong mga ayan ang lalalim, diba? Easy lang dito eh. Ito, mga bumpy roads, yung mga ganyang klase na kalsada ng Pilipinas, uneven, kayang-kaya, super easy lang sa motorsiklo na ito. And also kung nagmamadali ka, may torque. May torque din siya eh. Kaya din magmabilis. Diba? Ang bilis niya pumalo sa 60 eh. Pag may biglaang lubak, hindi ka masyado natataranta na hindi kakayanin ng motor. Mataba kasi yung kanyang mga gulong din. Isa yun sa nakakadagdag sa pag-react niya sa mga uneven roads na kagaya nito. One thing also worth mentioning is kapag gabi, maliwanag yung kanyang ilaw. Tapos kapag nag-high beam ka, hindi siya yung high beam na mataas na makakasilaw sa mga nakakasalubong. Parang ini-enhance niya lang, mas pinapatingkad niya yung headlight mo. Kaya even malabo yung mata mo, tapos hindi mo naman siya mapakabitan ng mini driving light kasi natatakot ka na galawin yung electricals for your warranty and stuff. Diba? Riles check. Kamusta sa Riles, babe? Ha? Kamusta sa Riles? May riles lang. Wow, ang yabang. Wala akong nararamdaman. Wala siya naramdaman masyado. So, yun yung isa sa mga pwede nyo i-consider eh. Yung everyday road na ganyan, mga Riles na ganyan na dadaanan, especially ito sa amin sa South, mandadaanan ka talaga mga Riles dito. Imposibleng wala. Diba? May tinatago din siyang bilis eh. Actually, in any sense, if I were to be honest, I'm enjoying my use of this Avenis 125, and it's something na hindi ko in-expect na ma-enjoy ko tong motor na ito, because yun nga, diba? Yung mga tao kasi medyo judgmental sa social media, ginagamit nila tong mga memes, yung itsura daw, ganyan. Pero if you're an owner o kaya naman bumili ka nito, masasabi ko na it's a satisfying choice. For 125cc, you get this big of a scooter na pang araw-araw. Magugustuhan mo eh, kakaiba yung hatid niya eh. The suspension is good. Nakita niyo naman kanina yung turning radius ko pagdating sa traffic situation. Hindi naman ako na-disappoint. Kayang-kaya din isingit sa mga traffic situation. And magaan siya ha. Pag nakita mo siya sa personal, mukha siya mabigat. Ang weird nga ng motor na to eh. Pag tinignan mo sa picture, mukhang sobrang liit. Pag nakita mo sa personal, mataba naman. Malaki. Pero pag sinakyan mo, magaan. Diba? Ang weird. In a good way. Diba? Nagamit niya yung pagka-weird niya in a good way. Tsaka sumasabay na rin to pagdating sa mga tech ng mga new motorcycles nowadays. We have a fully digital meter panel. Ayan, nakikita nyo. Functioning well. Meron tayong orasan dyan. Speedometer, fuel gauge, voltmeter, napakahalaga. Total odometer. Has may temperature pa ng makina. So, you have all the information that you need. It is something na, alam mo, parang mga lumang cellphone na style. Parang LCD. Pero at least digital, di ba? So, sabay na rin sa modern motorcycle nowadays na puro digital. Ahon-ahon. Wala rin problema sa ahonan. Actually, na-testing ko to, hindi lang dito sa ahon na to, pero sa ahon dun sa
mga lagi ko pinagtetestingan sa GMA. And to think na di si Lourdes pa ang kasko kundi si Michael. Di hamak naman na mas mabigat pa si Michael noon, pero kaya niyang pumanik, no? So sa mga nangangamba na baka hindi kaya pumanik ng 125cc sa mga super uphill na sobrang tatarik na mga bundok, kaya po niya, no? Do not expect na ito yung magiging pinakamalakas pagdating sa ahonan, pero kaya niya. Yun yung pinaka-importante doon, kaya. Hindi naman natin kailangan maging sobrang bilis pagdating sa ahonan eh. Hindi siya magiging sobrang powerful, pero hindi siya yung parang hirap na hindi kakayanin or alanganin. Kaya niya pa rin. So that's really good. Also, netizens, isa pa sa mga napuna ko dito sa motorsiklo na ito, parang nakaka-relax yung sound ng Suzuki. Kasi lagi tayong may gamit ng Yamaha, lagi tayong may gamit ng Honda. This is actually the first time na gumamit tayo ng Suzuki na scooter for a long period of time. So I'm using it for a week now. May kanya-kanya kasi silang tunog eh. May kanya-kanyang tunog ang Yamaha, ang Honda. And ngayon ako naging familiar sa tunog ng Suzuki. Very relaxing, no? Parang sumisipol. It reminds me of parang yung mga supercharged na mga big bike. Parang ganun yung pagka-smoothness and calmness ng mga Suzuki engines when it comes to their automatic motorcycles. Noong una sabi ko, ano ba yun? Parang nagwi-windows ba yung helmet ko? Kasi parang may sumisipol. Yung pala, na-realize ko, dito pala yun, sa motorsiklo na ito, para siyang sumisipol. Ganun kaganda yung tunog niya. Nagustuhan ko yung ganun tunog, netizens. And siguro alam yan ng mga Suzuki owners dyan. Para siya sumisipol, relaxing. Kaya pala, may kanya-kanyang hiyang ang tao eh, di ba? Pero nung kaibigan na naka-scooter siya ng Suzuki, yung Suzuki Skydrive. And yun yung sinasabi niya, if siguro bibili siya ng motorsiklo, baka Suzuki na lang ulit. So syempre, kung Yamaha user ka, Honda user ka, it's something na hindi mo maiintindihan dahil hindi ka naman user ng Suzuki. So yun yung mga bagay na maiintindihan mo lang kapag Suzuki owner ka na rin. Ayan. When it comes to power, kita nyo naman, the power delivery, it's very decent even with OBR or with angkas. Still have the confidence na magmabilis dahil maganda naman ang kanyang suspension. And isa pa, idadagdag ko pa, very responsive ang kanyang brakes. I think this one is naka combination brakes na rin, which is kapag piniga ko yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. Good na good for beginners para mas ma-maximize natin yung mas responsive na braking system. Ito, uphill ng konti. Wow! For a 125cc na netizens, nakakatuwa to ha. Hindi siya nakakalula. May mga 125cc kasi na nakakalula. Alam mo yun? Bakit nakakalula? Kasi parang alam mo yung dimensions ng kanilang katawan. Parang hindi kakayanin yung mga high speed. Pero itong isang to hindi oh. Halata mo kaya niya rin eh. You have the confidence na bawa yung mga ganito kalalawak na kalsada. Karoon ka ng confidence na i-drive. Wow! Ganda! Sobrang smooth to. Hindi rin basta-basta tinatangay ng hangin sa high speed. Pag nag-high RPM ka na, parang galit na yung makina niya. Ang bait pa rin ng tunog. Ang galing eh. Okay, kaya yan, sudden brakes. Nakakatuwa to, netizens. Masasabi ko, nag-enjoy talaga ako sa riding experience ko sa isang to. If you are someone na gusto mo yung value for money, you have your own taste pagdating sa motorsiklo. And for me, yung itsura niya is not that bad, kagaya ng mga binabatikos ng mga tao sa social media. It's not that bad. I appreciate it. Gugustuhan ko siya. Yung pag tinignan mo siya, gano'n kasi isa sa mga factor pag bumili ka ng motor, netizens. Pag gumising ka sa umaga, tinitigan mo yung motor mo, parang kikiligin ka ba? Or parang satisfied ba ako dito sa motor na to, di ba? Para ka ding namili ng ano niyan eh, ng girlfriend or asawa eh. Which is ganun yung nararamdaman ko sa motorsiklo na to. Ito na, panikan. Di ba? Di ba? Nakakapanik. Oh, nakakapanik siya. It can keep up. Kayang pumanik. No, kayang pumanik. Ayan, yung mga likuan na ganyan, doon ako medyo naninibago. Rough road, rough road. Rough road. Wow, ang ganda pa rin no. Oh, sa mga hindi gawang kalsada, wala, nalulusaw ang lubak. Nalulusaw ang lubak. Wow, lusaw-lusaw, lubak ba yarn? Oh, ganda suspension. Walang ka stiff. Yan o, ahon yan ha, ahon. Uy, ahon ulit oh. Ahon yan ha, netizens ha. Oh, kita nyo oh. Yun yung sasakyan oh. Oh, aangatan oh. Oh, di ako bubelo ha. Di ako bubelo sa ahon na ito. Gagawin ko full stop. Full stop. Full stop ahon. Let's go. Full stop ahon to, netizens ha. Oh. Sino nagsabing hindi kayang pumanik?
Kayang-kaya oh. Wow. Kita nyo naman kung gaano katarik to. Oh. Grabe. Wala na siyang gitna tsaka dulo, netizens. Sa torque siya meron, pero sa gitna tsaka sa dulo wala na. I'm really satisfied with this bike. Thank you so much, Suzuki. Hindi ko in-expect na masasatisfied ako. It's a really satisfying experience for me. Super compact nung motor. Ang sarap niyang dalhin. In fact, ito yung lagi ko dinadala. Kasi parang ang sarap lang niyang gamitin. Hindi rin problema sa parking. Gas and go ka lang. Madaling isihin sa traffic. Everything that you need for a motorcycle nandito naman. Kaya kasi ginagamit ko kasi nag-enjoy din talaga ako, netizens.